Good day woodworkers and DIYers. Reviewin lang natin itong Lotus 2000 watts job site table saw. Ilang months na rin naman natin nagamit itong table saw kaya tara, start tayo dito sa switch. Yung switch niya maganda, madaling i-operate. Saka importante doon madali siyang i-stop kasi push lang. Next naman itong pang-angat ng blade dyan. I-rotate mo lang para umangat yung blade. So, i-adjust mo rin lang naman yung blade niya based dun sa height ng tatabasin mo. Mga siguro 1 inch lang yung angat niya. And then, check lang natin itong height niya. So, ang maximum height ng blade niya ay aabot ng almost 4 inches. And then, meron na rin siyang blade guard. Pwede nyong i-adjust yon. Tatanggalin nyo lang yung cover niya. May kasama din yung transparent na blade cover, hindi ko lang kinabit. Then, ito naman yung miter gauge natin. So, smooth naman yung pagtulak natin dito, wala tayong problema. Na-adjust naman yung angle niya and then yung fence niya na-adjust din from left to right. Ang naging problema ko lang dito dati, nakalimutan kong i-adjust yung, ayan. Ngayon, sumabit dun sa blade, naputol yung rubber. Magkabila yan na naputol. Nakalimutan ko adjust kasi ginamit ko siya doon sa other side. Then doon sa left side ko na nilagay yung miter. So ayun, naputol. Ayan siya. So check nyo lang lagi guys muna bago nyo i-on yung blade. I-pass through nyo muna kung tatama ba siya sa blade or hindi. Then, ito naman yung lagay ng push stick natin. So, importante na gumagamit tayo ng push stick para iwas disgrasya din. Hindi tayo maputulan ang daliri. Okay na yung safe kaysa sa i-push natin yung daliri natin dun sa tabi ng blade. Ayan. So, safe naman yung lagayan niya. Maganda. Hindi pa kalat-kalat yung push stick. And then, ang next naman natin is itong pang-adjust ng angle niya. So, madali lang naman siyang i-adjust. Pinupush lang naman dun sa may gilid ng knob. Make sure nyo rin lang na nakalock talaga siya. Dahil nangyari naman sa akin nito habang nagtatabas ako, nagbago yung angle niya. So, nag-loose pala. Hindi ko na-ilock na maigi. Iyan, up to 45 degrees nyo naman siya pwedeng i-angle. Okay, and then next naman natin kung paano ina-adjust yung angle ng miter gauge. Medyo matigas. So, medyo pinarsa natin ng konti. Ayan. So, dito ina-adjust yung angle ng miter gauge natin. So, 45 degrees din siya. And then, yung fence niya, pwede rin namang i-loosen. Yan, dito siya tinatanggal. Ito yung namali ako nun na sa right side ko kasi ginamit ito. And then, so nakaset siya doon. Nung nilipat ko doon sa kaliwa, mahaba pala yun doon sa right side. Inon ko rin agad yung blade. So, yun, naputol yung rubber niya doon sa dulo. So, check nyo lang lagi bago i-on. I-pass through nyo lang. And then, ang next naman natin, itong rack and pinion fence niya. So, madali lang siyang i-adjust. Sigurado kayo na magkasabay yung front at saka yung sa rear niya. Kasi naka rack and pinion na siya. So, dito lang inaangat niyo yung maliit na metal plate para matanggal siya dun sa pinaka-holder niya. Dalawa yan na pinagshushutan. So, yan dito. Dito yung first. Ito yung maigsi. Kung maigsi lang yung puputulin nyo, dito nyo siya ilalagay. And then, make sure din lang dun sa kabilang side, dun sa back niya, is naka-shoot din siya dun. Kapag malaking piece, dyan nyo ilalagay. So, ganito siya. Sabay nyo lagi i-remove. And then, pagkabalik, meron namang guide para ma-shoot nyo yung pinaka knob niya dun sa pinion. Dun sa left side na slot, ito yung sukat niya. Ayan. Hanggang dyan lang yung maximum niya. And then dun sa second slot naman, yung mga mas malalaki,
Yan yung size niya, up to 650 mm. Ayan, zoom lang natin ng konti. Yon, up to 650 mm. So, kailangan nyo nang ibaba yung fence, yung mini fence niya doon. So, yan. Ito yung sinasabi ko kanina na naglo-loose. Yan, kailangan make sure lang na nakababa talaga siya para hindi gumalaw yung angle niya. Kung nakaset kayo ng 45 degrees, baba nyo lang yon. Set na yon. So, ito yung mini fence naman niya. Pagka ang tinatabas nyo is yung mga malalaking piece na yung hanggang 650 mm para meron siyang saluhan ng piece dun sa dulo. Hindi siya mahuhulog. So, pantay siya dun sa pinaka main plate nung table. So, and then, yun, madali lang siyang ibalik. Hindi katulad dati na naka-bolt pa siya dun sa pinaka main fence niya. Ayun, eto, yun, clip lang, bababa mo lang ng ganun. And then yun, may patungan na yung plywood natin. Or yung tatabasin nyo para hindi siya mahulog syempre. And then, yun ang maganda dito sa Lotus. Nagawa niya ng paraan yun na madali lang siyang gamitin. Tapos, ang next naman natin dito is yung pang-remove nung blade natin. So, naka-butterfly nut lang siya dito. And hindi na siya mami-misplace kasi may dedicated na siya na lagayan talaga sa ilalim ng table. So kahit saan mo siya dalhin, once na kinabit mo lang doon, wala na siyang tanggalan. Unlike doon sa iba, walang lagayan yung yung pantanggal nila ng blade. Ayan. Tapos dito mo lang naman siya tatanggalin yung blade. Ayan. Ayan, pagka-remove nyo nung plate niya, then saka nyo ma-access yung screw nung blade niya. Make sure din lang lagi na kapag nagpalit kayo is nakalock din talaga para maiwasan naman natin yung disgrasya na bigla lang mag-fly away yung blade. Ayaw natin ng ganon. So, always check nyo lang once na nagpalit kayo ng blade. And then, yun, madali lang naman ibalik yung cover nito kasi di-push din lang naman siya. Yung iba pinapalitan to ng zero clearance. So, kung may mga kahoy kayo, pwede nyong palitan. Then, ito naman, kinakalibrate din naman to once na in-adjust nyo yung fence, yung clearance niya. So, iset nyo lang siya sa 0. Dalawa to na ikakalibrate nyo, yung front at saka yung back. Then, ito naman yung sa fence, pwede nyo i-adjust, yung ilulusen nyo lang tong screw. Yung sa harapan and then yung sa likod na part niya. Yan, ilulus nyo lang yan kung gusto nyo i-recalibrate din yung fence nyo. Tapos unscrew nyo lang to para i-calibrate yung angle ng blade natin. And then, ito naman yung lagayan ng wire. So, may dedicated siya na lagayan ng wire dito. Pupulupot lang dyan para hindi messy yung wire natin. Yung sa iba kasi walang lagayan. Iikot mo lang talaga. Tapos lalagyan mo ng tie wire. Dito meron na siyang lagayan talaga. Syempre yung miter gauge natin, meron din yung lagayan. Yan, dito sa likod. So, fit na fit yan dyan. I-adjust nyo nga lang yung angle nito kasi hindi yan magkakasya kapag in-straight nyo na 0 degrees. Yan. So, madali siya. As in, compact talaga yung table saw na to. Saka meron na din siyang dashboard. Yan. Nakascrew siya para kapag hinila mo yun sa vacuum, hindi sasama yung pinaka-port niya. And junior review natin dito sa Lotus Table Saw 2000 watts. For more videos, follow Modernong Carpentero on TikTok, Facebook, and YouTube. Thank you for watching.